Ayan, okay. So, next topic na tayo. Hydrostatic force on curved surface. So, ano naman yung pinagkaiba ng hydrostatic force on curved surface at saka plane surface? Okay, so based lang din dun sa pangalan niya. Yan. Curved surface, ibig sabihin, yung gates na ginagamit natin dito sa topic na to ay naka-curve na. Unlike dun sa plane na mga straight lang. Although meron tayong inclined, pero yung ating gate pa rin doon is plain pa rin. Nakapantay lang pa din siya. Unlike dito na naka-curve. Okay. So, bago natin simulan tong problem, mag-recall muna tayo ng ibang formulas na magagamit. Okay, so first is yung formula ng weight in terms of gamma. Okay, so ano ba yung formula na yun? Yung gamma natin dati na equal sa weight over volume. Wait lang, palitan natin. Kung hindi V. Yan, weight over volume. So, kukunin lang natin yung formula ng weight dyan in terms of gamma. Okay, so weight is equal to gamma volume. Yan, okay. So, ano pa? Formula ng sector. Ano ba yung formula ng isang sector ng circle? So, for example, meron tayo ditong bilog. Tapos, ayan, kung ito yung center niya, wait nga. Ayan, so kung yan yung center niya, ang tinatawag na sector is ito. Yan, yung shaded area. So, yung titingnan natin dito sa ating example, ito yan. Yan, sector yan. Ano ba daw ba yung formula ng sector na yan? Okay. So, area sector is equal lang sa 1/2 r squared theta. So, yung theta na yan dyan is dapat naka-radians. Yan. So, paano ba mag-convert from degrees to radian? So, gamitin na lang natin ulit yan dyan sa example na 60 degrees. So, paano ba natin gagawing radian yan? So, 60 degrees, mumultiply lang natin yan sa 5 over 180. Ayan. Ito kasi ay naka-degrees. Ito naka-degrees. Itong phi na yan, yan yung magsasabi ng radians. Yan. So, ito, convert natin. 60 pi over 180. Yan. Okay, so ang ating value dyan ng 60 degrees, ang ilalagay dapat natin sa calcu ay 5 over 3. Yan, yan lang. Tapos, yung R, syempre, ito yung R. Okay, tapos ano pa ba? Area ng trapezoid pa. Ano ba area ng trapezoid? Area trapezoid. Ano ba yung itsura niyan? Di ba nakaganyan? Ayan, okay. So, kung titingnan nyo dito, may mabubuo din tayong trapezoid, which is ito. Yan, mamaya magagamit natin. Kunin muna natin kung ito yung ating base 1, base 2. Meron tayo dito height. Okay, so anong formula ulit ng trapezoid? Yan ay base 1 plus base 2 all over 2 multiplied by height. Ayan, okay, yan yung formula ng area ng trapezoid. Yan, so solve na natin yung problem. Sabi niya dito, the 6 meter radius cylindrical gate shown is 10 meters long into the screen. So, ano ba ibig sabihin ng 10 meters long into the screen? So, yung 6 meters kasi, alam nyo na rin yan. Yan na yung radius ng ating, kumbaga, itong sector na to is part ng circle na. Kaya, yung 6 meters, yan yung radius ng ating bigger circle. So, kung ito drawing ulit natin yung problem na yan, na makikita natin yung 10 meters na sinasabi niya, is ganito lang yun. Yan. So, kung ito yung ating 60 degrees, wait lang. Ito yung ating 60 degrees. Wait na lang natin. Yan. Tapos, dito rin. Tapos ito ay may curve.
So, ito yung 10 meters na sinasabi dun sa problem. Ayan. Okay, proceed tayo dun sa problem. Determine the following vertical component of the hydrostatic force. Yung number 1. Number 2 is horizontal component of hydrostatic force. At last is the location from point O of the vertical component of hydrostatic force. Okay, so ito yung point O. Location daw ng vertical component. Sige, yung ano kasi, sa plane, di ba? Sa plane is, madali na lang tayo magkuha ng mga distances kasi pantay lang yung ating gate. Unlike dito, gawa lang ako ng mas maraming drawing. Ayan. Ayan. So, kasi dito, di ba ang force natin is palaging nag-act ng perpendicular sa ating surface. Kung maging plane man yan or curved, naka-perpendicular pa rin yan. So, ang clue lang natin dito na makukuha sa curved surface is kapag nagtutok yung ating force, yan, palaging direct yan nakatutok sa center. Kumbaga nakaganyan siya. So, yung forces natin, kung ito yung ating F, meron tayong components. Yung components na hinahanap natin, yung nandun sa problem, yung horizontal at yung ating vertical component. So, lagyan natin ng ano yan. Kung ito si Fy, ito naman si Fx. Yan. Okay, so first problem is hinahanap yung vertical component. Paano natin hahanapin yan? Gamit yung isang formula na nirecall natin kanina. Ito. Yan. Or, ito na lang. Ito na para weight na agad. Kasi di ba ang weight, yan ay force din. Yan. Okay. So, ang kailangan natin, weight is equal to Fy is equal to gamma times volume. Okay, so ano ba yung gamma natin dyan? Yung gamma lang natin dyan is yung gamma ng liquid na nakadikit dun sa ating gate. So, dito sa problem natin, ang nakadikit na liquid is yung water. So, water lang. Tapos yung volume naman, ano ba yung volume dyan? Yan yung volume lang ng water na naandito sa taas ng ating gate. Yan. So, yan ay, yung nakikita nyo dito, yan is area pa lang. So, paano magiging volume yan? Gagamitin natin yung nandito. So, yan yung para maging volume siya. Ito. Yan. Yan. Lahat ng tubig na naandyan. So, parang kumukuha ka lang ng volume ng isang pagpalagay natin cylinder. So, parang cylinder. Diba? Ganyan. Ano ba ang formula ng cylinder? Area lang ng base times the height. So, ang area nito is 5r squared. Tapos, meron siya ditong height. So, ang volume niya is area ng base 5r squared times the height. Okay, so, hindi dito sa atin, area of the base, ang base natin is yun nandito. Ito, yan yung base natin. Tapos, yung height natin dito is yung length ng gate papasok sa ating screen. So, yung dito sa atin is 10 meters. Okay, so parang area of the base times the length of the gate. Yan, okay. So, ang problema na lang natin, paano natin makukuha yung area na yan? Ito, paano ba natin makukuha yung area na yan? Okay. Balikan lang ulit natin yung mga nirecall nating formulas. Area ng trapezoid at area ng sector. Kung napansin nyo na, buuhin lang natin yung trapezoid ulit dito sa baba. Bubuuhin ko lang para mas madali. Yan. Kung meron tayo dyan trapezoid, ibabawas lang natin yung area ng ating sector. Ito yung area ng ating sector para makuha natin ang area ng water. Yan. Okay. So, isulat ko yung formula natin ha. Area of water na lang ilagay ko. Pero area yan ng base. Area of water is equal to area of trapezoid
minus area ng sector. Yan, okay. Kunin natin yung area ng trapezoid ngayon. Paano natin kukunin? Kailangan natin ng, ano yun dito? Base 1 plus base 2. So, dito, alam na natin yung isang base. Ito yung 6 meters. Tapos, ang kulang natin is ito. Yan yung isa nating base. Base 1, lagay natin. Ito ang base 2. Hindi natin alam ang base 1. Tapos, meron din tayong isa pang unknown. Itong height na nandito. Yan. Yan yung ating age na hindi natin alam. So, paano natin kukunin yung mga values na yan? So, ito, alam natin na 6 meters din to. Kasi ano lang yan? Radius, di ba? So, pag binuo ko yung triangle na to, palitan kong kulay lang para mas kita. Ano ba? Ito. Yan. So, pag binuo ko tong triangle na to, meron akong angle dito na 60 degrees. Ayan. So, meron akong angle at hypotenuse na 6 meters. So, pag hiwalay ko muna ulit. Hiwalay ko lang muna ulit. So, meron akong angle 60 degrees at 6 meters. So, yan. Nakikita nyo na ba? Makakuha natin itong value nito at yung value nito. So, paano kukunin yan? First is yung opposite over the hypotenuse. So, ano yung formula na yun? Opposite hypotenuse, yun yung sine 60 is equal to h. h over 6 meters. So, makukuha natin si h na 6 sine 60. Yan yung value ng ating h. Tapos, dito naman sa ating, pagpalagay na lang natin na ito ay z. Yan. So, z is equal to adjacent naman over the hypotenuse. Yan. So, ano yung adjacent natin? Yan naman ay cosine 60 is equal to adjacent z over the hypotenuse na 6 meters. Okay. So, yung z natin, ang value niya ay 6 cosine 60. Okay, balikan natin dito ha. So, ito yung 6 cosine 60. Ito yung magiging 6 sine 60. Kung ito yung ating B1, ito ay B1 din, di ba? Tapos, kung ang total nito is 6 meters, yung B1 lang natin, ang magiging value niya is B1 is equal to 6 minus 6 cosine 60. Ayan. So, kunin natin ang value ni B1. 6 minus 6 cosine 60. So, yan ay 3. Ayan. Okay. So, medyo hindi accurate yung drawing natin, no? Pero, yun. Ibig sabihin lang, hindi ganun ka-accurate yung drawing natin. Ito ay 3. So, ito ay 3 na rin. Okay. So, alam na natin yung alam na natin ang dimensions ng ating trapezoid.